Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Alex. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maribeth. Ibabahagi ko lang itong aming karanasang nakakatakot. Kakalipat lang namin noon sa isang lugar sakop ng Bukidnon. Maliit pa ang panganay at kasalukuyang nagdadalang tao sa pangalawa. Mga 2 buwan pa lang po yung aking tiyanon. Nagtayo kami ng simpleng tahanan at payapa ang aming paninirahan buhat ng hindi matao ang lugar. Malalayo ang agwat ng kapitbahay kasi papasok yung papunta sa amin at puro kakahuyan ang makikita sa palibot. Malapit kami sa malaking kalsada, siguro mga 2 hanggang 3 minuto lang kung lalakarin. Sa umpisa, maayos naman po ang aming paninirahan doon. Napakatahimik bawat gabi. At tanging mga kuliglig lang ang maririnig mo sa paligid at sobrang lamig pa ng klima. Nag-umpisa ang kalbaryo, hindi makatulog ng maayos noong merong nag-alok sa akin na pagkaing binibenta. Isang araw, naglalakad kami ng anak ko noon papunta sa tindahan kasi naubusan kami ng asin. At habang bumibili, biglang may sumulpot sa likuran namin na isang ale. Nag-aalok ng paninda nitong kakanin na tinawag sa lugar na yun na Binaki. Yun po ay mais na kakanin sa Bukidnon, Sir Alex. Inday, kunin mo na itong natira, 3 na lang. Sige na. Pag-aalok pa ng ale, masarap yun, Sir Alex, siguro nakatikim na rin kayo nun. Paborito ko kaso, hindi ako bumili gawa ng meron siyang amoy sa katawan na kakaiba. Yun bang malangsa? At tingin ko'y dugyot yung kaniyang natitirang paninda tapos ang maliit na lalagyan nito balot na balot talaga sa plastic na andumi rin tignan dahil merong itim-itim kung kaya tinanggihan ko siya. Pasensya na po manang, hindi po ako kumakain ng Binaki. Hindi, masarap to para sa mga anak mo. Ay, hindi po kumakain ng anak ko niyan at saka isa pa lang po ang aking anak. Oo. Hindi ako nagpapaniwala sa mga aswang noon, Sir Alex, kasi lumaki kami sa lugar na maraming kapitbahay, ang baga matao. Nakikita ko lang ang mga yan sa mga palabas noon, sa radyo. Nakakatakot din naman pero alam kong palabas lang, ang baga malabong mangyari sa tunay na buhay. Mahilig akong manood ng mga nakakatakot noon. Diba sa mga palabas na alala ko pa, yung mga buntis na aamoy ng aswang ang bata sa tiyan. Parang ganun po ang kilos ng ali na nagbebenta sa akin ng kakanina. Naalala ko talaga siya sa palabas. Ewan ko ba basta. Bigla na lang sumagi sa aking utak, Sir Alex, tapos bigla akong nakaramdam ng takot. Una kong napuna, habang nagsasalita ito ay panay tingin sa aking tiyan na tila ba alam nitong buntis ako kahit na hindi pa naman halata ang aking tiyan. Bukod doon ay hindi ito makatitig ng matagal sa aking mata na kapag nagsasalita, halatang umiiwas sa paraang pagharap sa kaliwa at kanan tapos yuyuko naman. Ako, sa isip-isip ko pa noon baka mahiyain. At dahil dugyot nga sa aking paningin ang kanyang panindang ipapaubos daw sa akin at hindi ko rin nagustuhan ang amoy nito, hindi ako bumili at nag-alibay na lang na hindi kumakain ng Binaki. Ngumiti ito, Sir Alex. Tinakpan ang kaniyang sisidlan pagkatapos ay umalis. Ako na may hindi muna lumisan sa tindahan, hinintay ko na mawala sa aking paningin ng ale. Habang pinagmamasdan ko ito, pagdating sa unahan, nagbato siya ng isang tingin tapos ngumiti kung kaya ako'y kinilabutan talaga. Bakit gagawin yun ng isang tao hindi naman kayo magkakilala, di ba? Umupo ito sa unahan, sir, na
para bang may hinihintay. Ako naman, nagtanong ako sa may-ari ng tindahan. Sagot ng dalagitang nagbabantay, ang pangalan umano ng matandang yon ay si Amalia, taga-bundok na sinasabing lumilipad daw kung gabi. Tama ang hinala ko, may kakaiba sa pagkatao nito. Sabi pa nung nanay, tama raw ang ginawa ko na tinanggihan. Kung ano-ano raw ang binibenta ng ale na yon at kilala sa lugar na isang aswang. Ang ginawa ko, sir, hindi ako umuwi bagkus ay naglakad papunta sa kabilang direksyon sa unahan upang aakalain ng ali na doon lang kami nakatira ng anak ko sa matao na parte ng lugar. Natatakot kasi ako noon na baka sundan sa bahay namin. Ang mga aswang pala, kahit amoy mo lang masusundan ka talaga. So noong nawala na ito sa unahan ay naglakad na kami ng anak ko pa uwi. Matapos ang tagpo na yon, dito na nagsimula ang lahat, Sir Alex. Dito ako nagkaroon ng takot sa mga nilalang na ito. Kumbaga, parang na-anxiety talaga ako noon, Sir Alex. Ganito po ang unang nangyari. Isang gabi noon, habang natutulog kami ng aking pamilya, siguro pasado 2:00 na ng madaling araw noon, nagising ako sa ingay, ungol na aking nauulinigan sa labas ng bahay na para bang hingal na kung anong nilalang. Hindi ko masabing aso kasi kakaiba talaga, tapos lumalakas at humihina, basta nakakakilabot pakinggan. Kaya sa sobrang takot ko hindi ko nagawang gisingin ang aking asawa. Naninigas ang aking katawan. Iniisip ko baka aswang na yung nasa labas. Matagal ito bago naglaho. Paikot-ikot siya, lumalayo, tapos nandyan na naman sa tabi ng dingding ng aming bahay, sa may kwarto kung saan kami natutulog. Kaya hindi talaga ako nakatulog hanggang sa mag-umaga na lang. Akala ko isang beses lang ito mangyayari. Ngunit sa sumunod na gabi, ayun na naman, nagising ulit ako sa ingay, ungol na nagmumula sa kung anong nilalang. Naririnig ko ang kabog ng aking dibdib at sa sobrang kabado ay hindi ko nagawa kahit kalabitin man lang ang aking asawa para sana magising ito. Alam niyo yung pakiramdam na ayaw mong gumalaw kasi baka mapansin ka o marinig ng nilalang na parabang nasa tabi mo lang. Ganun na ganun po yung aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Kaya nilukob talaga ako ng takot at hindi makagalaw. Pagkaumaga, sinabi ko sa aking asawa na narinig ko na naman yung kakaibang ungol sa labas ng bahay. Ang sagot nito, kapag marinig daw ulit ay gisingin siya. Naikwento ko ito sa isang kapitbahay naming may tindahan kung saan kami bumibili. Sagot nito, Sir Alex, maglagay ng asin sa mga bintana at pintuan. At kung maaari, magsaboy din sa paligid bago magtakip silim, tapos magpausok ng goma upang hindi makalapit ang mga masasamang nilalang. Dagdag na sabi pa nito, bukod kay Amalia ay marami umanong nagkalat na aswang sa lugar na yon, kaya laging mag-ingat. Simula noon, na-stress talaga ako sa lugar namin. Iniisip ko pa, paano na lang kung pasukin kami ng aswang. May nagturo rin sa amin na maglagay ng bawang, kaya yung aking asawa bumili talaga sa palengke ng mga kumpol-kumpol malalaki at nilagay namin sa mga bintana at pintuan. Awa naman po ng Diyos, hindi ko na naririnig yung makapanindig balahibong hingal na yon na lumalapit pa talaga sa may dingding ng bahay kung saan kami natutulog. Pagkalipas ng ilang linggo, umulan ng ilang araw sa lugar namin. So lahat ng mga asin at kung ano-ano pang pinagsasaboy namin sa labas, siyempre naanod na yun sa tubig. Hindi ko na ginawa yung magsaboy ulit kasi nga masasayang din naman sapagkat tag-ulan. At isa pa, hindi ko na rin naman naririnig yung hingal na nakakatakot na yon, kung kaya pati yung mga bawang namin dahan-dahang naubos sa mga panghalo sa luto. Sa mga sumunod na linggo ay tag-init na naman, pero malamig din talaga ang klima sa lugar na yon, kahit mainit dahil may malalaking mga punong kahoy. Isang gabi,
Nagising ako sir dahil may naglalakad sa bubong namin ng dahan-dahan at nakakaamoy ako sir ng sobrang bahong amoy na para bang patay na dagang nabubulok. Iniisip ko pa, sana pusa lang na may kinakaing patay na daga o kung anumang mabaho para lang hindi matakot. Ngunit pabigat ng pabigat ang lakad nito sa bubong Sir Alex kung kaya sa pagkakataong yon ay ginising ko na talaga ang aking mister. Son, bangon muna. May naglalakad sa bubong oh. Agad din namang nagising ang aking asawa at nagsenyas na huwag maingay. Nakiramdam lang kaming pareho nun habang nakahiga pa. Ilang sandali, sa dulo ng bubong ang ingay at parang kay bigat na nang nandudoon kung kaya dahan-dahan nang bumangon ang aking mister Sir Alex pagkatapos. Sumilip siya sa may siwang ng bintana. Laking gulat nito sapagkat may pusa sa ibabaw na nakabaliktad daw ang posisyon pero hindi nalalaglag tapos nakatitig sa kanya. Dahil doon, agad na binuksan ni mister ang bintana at nagulat daw ang pusang itim na mayroong malalaking mata kaya lumundag ito pababa. Pagbagsak Sir Alex, dinig ko talaga ang kalabog sa lupa na akala mo tao ang nahulog. Nanlaki talaga ang mata ng aking asawa sapagkat nasaksihan niya na ang pusa sir ay bigla na lang naging anino ng taong parang usok lamang sa kanyang paningin na sobrang bilis tumakbo papunta sa kakahuyang bahagi. Sa labis na galit ng aking asawa, lumabas ito dala ang kanyang sandata pagkatapos ay pinagmumura ang aswang. Magpakita ka lang hayop ka at may kalalagyan ka talaga. Walang hiya ka, istorbo ka sa amin ha. Kilala na kita. Pag nahuli ka ipapahiya kita sa buong barangay dito Amalia, tandaan mo yan. Matapos nun Sir Alex, kailanman ay hindi na bumalik yung aswang na yon. Wala na rin yung pusang pangyaw-ngyaw kung minsan at wala na po yung ungol na nakakapangilabot pakinggan. Na ibig sabihin lamang, may posibilidad na ang aswang ay walang iba kundi si Amalia. Natakot siguro sa mga pagbabantang binitawan ng aking asawa. Kahit papano simula nun, nakakatulog na talaga kami ng mahimbing. At eto naman po Sir Alex, idagdag ko na rin maikling karanasan lang ng aking lola sa aswang. Noong nakatira pa sila sa bukid, ang bahay nila ay simple lang, gawa sa nipa ang bubong, kalakat ang dingding at kawayan naman po ang sahig na merong silong. Tahimik sapagkat pagkukwento pa ng aking lola ay sila pa lang yung nakatira sa lugar na yon. Sa madaling sabi, wala pang malapit na kapitbahay. Noong ipinagbubuntis niya ang aking tiyahin, madalas daw silang binibisita ng aswang tuwing gabi kaya ang lolo ko meron itong nakahandang pangtusok na kawayan kasi minsan ay bigla na lang daw may babagsak sa bubong na halos ikasira ng nipa. Minsan, naalimpungatan si lola kaya ginising niya si lolo dahil may naglalakad sa bubong na mabigat at lumulundo talaga ang nipa. Ang ginawa ni lolo, lumabas siya dala ang kanyang pinatulis na kawayan na titak. Habang dahan-dahan na umiikot sa likod na bahagi ng bahay, pagkatingala niya sa bubong merong isang asong kulay itim sa ibabaw na dahan-dahang naglalakad. Pagkakita nito kay lolo ay agad na tumakbo sa kabilang dulo pagkatapos ay bigla na lang naglaho. Hindi niya masabi kung lumundag ba pababa sa lupa o lumipad kasi wala silang narinig. Ang nakakapagtaka lang sa pangyayari na yon, paano nakarating ang isang aso sa bubong na mataas naman po yung bahay nila lolo, pwera na lang kung merong pwedeng pagpatungan kaso wala kahit punong kahoy na pwedeng madaanan ng aso papunta sa bubong. Kaya sabi nila, hindi ordinaryong aso iyon kundi isang aswang na nagpapanggap lang upang hindi mapagkamalan. Simula noon ay binabantayan na talaga ni lolo si lola lalo pat lumalaki na ang tiyan. Hanggang sa isang gabi pa Sir Alex, natsyempohan talaga ni lolo at natamaan niya ng pinatulis na kawayan ang nilalang sa bubong.
Malaki raw sa pagkakatansya ni Lolo sapagkat naramdaman niya pagkatama ng kawayan na halos hindi niya maiangat sa bigat. So pagkatusok, patalon-talon daw ito sa ibabaw, siguro dala ng sakit o pagkagulat na bigla na lang may natusok sa balat kaya nahulog ito papunta sa lupa pagkatapos ay kumaripas ng takbo papunta sa talahiban. Simula noon, sa ilang gabing pagmamatsyag, pagkukwento pa ni Lolo, hindi na nila naramdaman ang presensya nito, siguro nasaktan talaga sa pinatulis na kawayan. Makalipas ang ilang araw, isang gabi pasado 7:00, nakaupo lang si Lolo noon at Lola sa may sala nila nakikinig ng radyo. Maya-maya pa, napansin ni Lola Sir na parang may tumusok daw sa palad ng kanyang paa. Akala niya, kawayan lang na umusli sa siwang ngunit nang tignan ay wala naman pong kung anong matulis sa sahig kung kaya nagtaka talaga sila. Nang tignan ni Lola ang kanyang paa, sir, meron na itong sugat na maliit kaso akala mo hiniwa dahil sa dami ng dugo. Napakaliit lang ng sugat ngunit malakas ang pagdaloy ng likido. Agad silang naghinala pareho na baka tinusok ng aswang ang paa ni Lola dahil wala naman pong matulis na bagay doon. Kaya dali-daling bumaba ang aking lolo na may dalang itak at pinatulis na kawayan tapos nagpaikot-ikot sa bahay. Wala naman po siyang nakitang kung ano sa silong, sir. Siyempre siguro tumakbo na. Yung sugat naman ni Lola, hindi talaga tumitigil yung dugo kung kaya sa sobrang pag-aalala ng aking lolo ay agad niyang dinala sa bayan si Lola kahit gabi na, gamit ang kalabaw na may hila-hilang karosa. Yun po yung walang gulong na hinihila ng kalabaw. Imbis na sumakay si Lolo sa kalabaw, sir, tinabihan niya si Lola sa likod sa pag-aalala na baka bigla na lang dumugin si Lola roon o kaya'y bigla na lang maglaho. Dinala niya ang kanyang itak na sobrang talas pati na yung kawayan upang may pangdepensa. Sa daan pa lang, Sir Alex, halos mapaanak si Lola nang wala sa oras sapagkat sinusundan talaga sila ng aswang. Ang lolo ko naman ay hindi talaga nagpatinag. Ang kanyang ginawa, ang itak ay hawak niya sa kanang kamay at anumang oras ay handang ihampas kung meron mang aatake sa kanila. Habang yung kanyang kaliwa, nakahawak naman sa tali ng kalabaw. Yung lola ko naman, siya ang humawak sa pinatulis na kawayan. Grabe talaga ang experience nila na yun sapagkat ilang beses daw na huminto ang kalabaw na palatandaang may nakikitang aswang. Yung lolo ko naman, panay pagmumura kapag hihinto ang kalabaw. Ikaw na aswang ka, siguraduhin mo lang na mapatay mo kaming dalawa kung hindi. Matutunton ka rin namin at malalaman kung sino ka. Saad pa ni Lolo, wag daw maghintay na pupunta sila sa isang manggagamot at magpatulong upang malaman kung sino ang mapamirwisyong aswang na yon. Nang bigla na lang tumakbo ang kalabaw ng sobrang bilis, Sir Alex. Tuloy-tuloy daw yon at buti na lang nakakapit si Lola sapagkat kung hindi, nahulog talaga siya at naiwan. Tumigil lamang ang alaga noong makarating sa lugar kung saan maraming kabahayan at maraming asong tumatahol sa kalsada. Siguro, mga kalahating kilometro rin ang tinakbo ng kalabaw. Laking pasalamat na lang ni Lola noon dahil kahit ganun ang nangyari ay ligtas naman po sila ni Lolo. Nakatulong din daw yung mga aso, Sir, bunsod ng hindi daw sila yung tinatahulan kundi iba na malamang sa malamang ang aswang na nakasunod sa kanila. So ayun na nga, nang malapatan ng lunas si Lola, yung sugat niya, sir, ay hindi talaga tumitigil ang dugo kahit na may iniinom na siya na gamot. Sa maniwala kayo o hindi, lana ng albularyo ang nakapagpagaling sa kanya. Ang sabi pa sa kanila, aswang ang tumusok sa paa ni Lola para siguro makasipsip ng dugo sa silong kaso namalaya ni Lola. Kung hindi raw, Sir Alex, maaaring ikapahamak niya ito sapagkat mauubusan siya ng dugo. Tama rin daw ang ginawa ni Lolo na dinala kagad sa ospital kahit delikado
Dahil yun daw ang pinaka-choice nun kasi hindi tumitigil yung pagdaloy ng likido. Matapos nun, naging maingat na po lalo si lolo at lola. Binigyan din sila ng pangdepensa at yung sahig ay tinakpan nila ng plywood upang makasiguro na hindi na maulit yung pangyayari na yon. Sa huling bahagi, naging maayos naman po ang lahat. Nakapanganak din ng aking lola ng isang malusog na bata. Ngunit ang karanasan na yun pagkukwento pa ng aking lola, naaalala niya lalo na kapag mag-uumpukan lahat at magkukwentuhan sa mga nakaraan na ayon sa kanya, hindi niya malilimutan. Ang tagpong sinundan sila ng aswang at tumakbo pa ang kalabaw ng sobrang bilis sa daan. Minsan natatawa na lang kami pero sabi ni lola, ang karanasan nila na yun ni lolo ay talaga namang labis na nakakapangilabot. At dito na po magtatapos ang aking maiikling kwento. Lubos na gumagalang, Maribeth ng Bukidnon. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutout sa mga kaibigan. Nagpapasalamat ako sa mga member na ito na nagpapahayag ng kanilang suporta. Unang-una kay Cheng's Channel, 10 months member na. Kay Liam na bago pa lang, thank you ma'am. Kay Darlene Kabatuan na nag-renew, thank you po, 44 months member na. Kay Ramonita Berdugo na bago lang din, thank you ma'am. Kay Lavi Del Rey, 39 months na rin. Kay Elsie Acosta, 40 months member na. Rosary Jayaranti, 1 month. Kay Story Hikes of Totski, 29 months member na. Kay Mike na 25 months. Kay Patrick Tahulosa na 3 months member na. Esmeralda Jucare, 6 months. Kay Rose Kim na 10 months member na. Jeffrey Bunyad, 18 months. Kay Jonizel Alviola, 20 months member na. Jim Semilia, 24. Kay Luis Elmido, 19 months member na. Last but not the least, kay Madam Christine Olzon na 43 months member na. Ayan, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kaibigan ko na nagpa-member talaga dito sa ating programa. Kaya again, thank you very much po sa inyong lahat. At syempre sa mga commentators natin last update, siya nga pala, babatiin din po natin yung mga nag-subscribe at nag-comment sa ating SMCE compilation na channel. Doon po natin i-upload yung mga mahahabang kwento. So binabati natin unang-una si Blesilda Basig, ayan, kay Maria Perez, kay Iram, kay Ninuel Joshua, Christy Harm, kay German Marasigan, kay Adrian Fabro, kay Ruben Benro, ayan, kay Ramonita Berdugo, kay Hazel Fiesta, kay Arlene Culsbesa, at itong isa na lagi daw walang audio. Sa cellphone mo po yan sir, or sa connection, i-reload lang, lalabas ang audio niyan. Binabati ko rin po itong mga commentators natin last update, Anika Mishka, si Arlene Culsbesa, German, si Doug Lambers, ayan, si Milan Jane San Juan, si Tiger Lily, si Merly Capili, si user lang nakalagay, si Hazel Fiesta, si Ramonita, si Christy Harm, si Kagi Tumaob, ayan, si Elmer Vergara, si Rexy Avergas or Abergas, si Heidi Gregorio, si Rose Olaliano, si Angeli Martin, ayan, hello po, kay Mary Asilar, kay Filipina Palsario, kay Jonathan Barba, Wilma Pascual, kay German, kay GP Alejandro, sige. Kay itong user lang, Maria Perez, kay Josephine Donesco, last but not the least, kay Maugdang Rubilyar. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko.
At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.